Mga minamahal, tayo po ngayon ay nasa Heidelberg Catechism number 49. Patuloy po nating pinag-aaralan ang panalangin na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad, at ito rin ang ating pinag-aaralan upang tayo ay matuto sa tamang panalangin, sapagkat ninanais ng Panginoon na tayo ay laging dumako sa ating Ama na nasa langit at sabihin ang lahat ng ating mga pangailangan sa pamamagitan ng gabay ng panalangin na ibinigay sa atin ng Panginoon. At nais ko pong basahin ang nasa Efeso Kapitulo 1, talatang 16. Efeso Kapitulo 4, talatang 1 hanggang talatang 16, na ito po ay merong kinalaman sa kalooban ng Diyos tungo sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At ganito po ang siyang isinasaad sa talatang 1 ng Kapitulo 4 ng Efeso, at babasahin ko po sa lumang salin. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod, na nagbatahan kayo sa pag-ibig, na pasikatin ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan, na may isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at nasa lahat. Dadapot ang bawat isa sa atin ay bigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya sinabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niya bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito'y umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y mga propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikakasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa katitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo wag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatwid bagay, si Kristo, na dahil sa Kanya ang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakalakip
sa pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sariling pag-ibig. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Tayo po ngayon mga minamahal ay nasa Lord's Day 49 at meron po tayong katanungan at kasagutan na ang tanong ay sa tanong bilang 124. Alin ba ang ikatlong kahilingan? At ang sagot dito ay masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit kaya hindi naman sa lupa. Ibig sabihin, loobin niyo po na kami at ang lahat ng tao ay talikuran ang aming sariling kalooban o mga kalooban ng walang bulong-bulungan at sumunod sa iyong kalooban na tanging mabuti upang ang bawat isa ay tumungo at gawin ang mga katungkulan ng kanyang kalagayan at katawagan na may pagkukusa at katapatan tulad ng ginawa at ginagawa ng mga anghel sa langit. So ito po ang ating paksa sa umagang ito na masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. At ito ang ikatlong kahilingan o panalangin sa ating Diyos Amang nasa langit. Noong nakaraan ay tinalakay natin ang tungkol sa paglapit sa Ama at pagkilala sa ating Ama. Ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo ay tayo'y lumapit sa ating Ama na nasa langit. At bilang mananampalataya ay kinakailangan kilalanin natin sino yung ating Ama. Ang ating Ama ay ang ating Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, ang langit at ang lupa, at siyang nagsugo sa ating Panginoong Jesucristo. At ang Diyos ay tinutukoy sa banal na kasulatan na triune God. Ibig sabihin ay ang ating Diyos, siya ang ating Ama, siya ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito ang tinatawag na Trinity na sa Hebreo ay Elohim. Ang Diyos sa simula ay nilikha ang langit at ng lupa. O kaya nga dito ay tinutukoy sa banal na kasulatan na yung triune God, siya ang ating Ama na nasa langit. At sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo ay kinukop ng Ama. O kaya nga, kung tayo ay mga anak ngayon dahil sa Panginoong Jesucristo, malaya tayong nakakalapit sa ating Ama sapagkat siya ang ating Ama at tayo ang kanyang mga anak. At bilang mananampalataya ay kinakailangan tayo rin ay lumalapit sa Kanya at nananalangin. Ang pananalangin ay hindi lamang paghingi ng ating mga pangailangan, kundi pagpapasalamat at pagdakila sa ating Ama sapagkat siya lamang ang nagpahayag sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ng kagandahan ng kanyang kalooban at kabutihan at kanyang pag-ibig, dakilang pag-ibig. At ang ating Ama ang siyang may likha ng lahat ng mga bagay at inilaan niya ang lahat ng mga bagay sa ating pamumuhay. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kalastas ng ating Ama ang lahat ng ating pangangailangan. Ibig sabihin, bago pa tayo ipanganak sa walang hanggan, ay nag-provide na ang ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo kung ano yung pangangailangan natin. Kaya sa
pag silang natin dito sa ibabaw ng lupa, ay meron lang nakaprovide na pangangailangan natin hanggang sa kasalukuyan. Biro nyo, simula nang tayo ipanganak, pinanganak tayong wala. Wala tayong kadala-dala. Sumibol tayo dito na wala. Kahit na nakatiklop yung ating mga kamay, pag binuksan, wala. Walang dala. Pero sa loob ng mahabang panahon yun, ay tayo'y sinusubaybayan ng ating Ama. Nakikita niya yung ating pangangailangan. At hanggang sa marating natin yung panahong ito. Ang iba sa atin ay nasa katanghalian tapat. No? Ibig sabihin, nasa apek na ng pamumuhay. Kasi pag na-reach natin yung apek na yon, ulit tayong babalik doon sa pinagmulan. Kaya mula sa alabok, babalik din tayo sa alabok. Yun ang ating buhay. Yun ang panukala ng Diyos sa atin. Pero sa kabila noon, mayroong magandang hangarin at plano at panukala ang Diyos para sa atin. Sapagkat mula roon, tayo'y mamumuhay na kasama ng Diyos. Sapagkat Siya ang ating Ama at tayo ang Kanyang mga anak. Tayo ang mga tagapagmana ng Kanyang kaharian at mabubuhay tayo sa lungsod ng Sion na doon ay tinutukoy na napakagandang lungsod kapagka tinutukoy sa banal na kasulatan ang lungsod na iyon sa Revelation. At kahit na pag-aralan natin ang banal na kasulatan, laging nakatuon doon. Laging ipinakikita sa atin, ito ang isang magandang lungsod na inilalaan para sa atin. Ngunit habang tayo ay narito, kinakailangan natututunan natin na tayo ay lumapit sa Kanya at makipag-fellowship sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Alam natin ang mga bagay na iyon sapagkat ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu at nadadaman natin sa pamagitan ng kapahayagan ng banal na Espiritu ang kabutihan at patnubay at gabay ng ating Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At dito ay tinutukoy sa banal na kasulatan yung mga sinabi ng ating Panginoon. Halimbawa, sa Mateo Kapitulo 5, talatang 45 ay sinabi dito, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. At sabi sa Kapitulo 6, talatang 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yan ang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, ang kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya pag pinag-aralan natin ang Heidelberg Catechism, ay isinasa dito, ano ang ating kaaliwan at kasiyahan? Sapagkat doon ay tinutukoy na ang ating kasiyahan ay ang Panginoong Jesucristo. At ang Diyos ang siyang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan bilang Ama. Kasi tayo, walang kakayahan, mahina. Kumbaga nung tayo ay sanggol, kasi silang pa lang, ano ang ginawa ng ating magulang? Nag-provide sila ng damit. Suot. Kapagkat pinanganak tayo, walang damit eh. Kaya wala tayong dala. Pero, naindun yung provision. Kaya ipinakikita sa atin na ang Diyos sa walang hanggan ay nag-provide na.
sa atin na mga bagay na pangangailangan. At tulad na sinabi dito ng Mateo Kapitulo 6, talatang 32, sapagkat ang sabi dito, ang lahat ng mga bagay na ito ang siyang pinaghahanap ng mga hintil. So ano mga hinahanap ng tao? Damit, pagkain, karangyaan, tahanan, at kayamanan. Ito ang laging hinahanap ng tao. No? Pero alam natin, bilang mga mananampalataya, lahat ng mga bagay na iyon ay pansamantala habang tayo ay nabubuhay. Pero sa ating panalangin, hinihiling natin yon ay habang tayo ay narito. Pero ang higit na kailangan nating hangarin ay yung mga bagay na nasa itaas. Kaya nga, sabi sa Mateo, Kapitulo 6, talatang 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ito ay naka-focus at nakalaan at nakatuon sa mga mananampalataya. Kasi itong lahat ng mga bagay na ito mapaparang, pero yung tungkol sa kaharian, yun ang dapat nating pagtuunan. Kaya sabi dito, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Sabihin, ang katwiran ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So sa puso na isang mananampalataya ay unahin muna ang tungkol sa kanyang kaharian. Unahin muna ang Diyos sa ating buhay. Hindi na bali tayo ay mag-suffer sa ilang bagay, pero unahin muna natin. Kaya yun ang isinasaad dito sa banal na kasulatan. At kung babasahin natin yung muli ang nasa Efeso Kapitulo 4, ay ang layunin ng Diyos ay tayo'y magkasama-sama upang sa pamagitan ng mga kaloob ay tayo'y dumating doon sa tinatawag na kasakdalan ng mga banal. Yung kaganapan, yung pagiging ganap na mananampalataya, yun ang layunin ng Diyos, na tayo'y maging mga ganap. Yan ang dahilan kung bakit ang ating mga anak ay pinag-aaral natin para matuto, para maging ganap. Pero ang dami mga subject kung minsan, iba yung rason ng mga bata Halimbawa, katulad nung aming anak noon, ang layunin niya, Dad, gusto kong maging driver. Bakit? O tingnan mo, nung kami nakasakay sa jeep, yung mga tao nagbibigay ng pera, ang daming pera ng driver, at saka nakita niya yung kanyang lalagyan. Daming mga coins. Siyempre, kung mo bata, yun ang alam. Pero may mga ilan, iba ang ngiti naman. Pero habang lumalaki ang bata, nadidevelop siya. Natututo siya. Lumalago ang kanyang kaalaman. At gayon din ang buhay ng isang mananampalataya. Habang siya ay sanggol sa Panginoon, kinakailangan na siya ay lumalago sa kasakdalan. Ito yung sinasabi dito sa talatang 12 ng Kapitulo 4 ng Efeso. Sa ikasasakdal ng mga banal. Hindi lamang sa mga kasakdalan, kundi kahit na sa gawaing paglilingkod sa Panginoon, ay kinakailangang
lumalago. At yung ikatitibay ng katawan ng ating Panginoon. Tayo ang mga miyembro at bahagi ng katawan ng Panginoon. At sa ating pamumuhay ay kinakailangan tayo'y nagbibigay patibay sa bawat mananampalataya. Halimbawa, may mga karamdaman, isama natin sila sa panalangin. Halimbawa, may mga kailangang tulong, tulungan natin sa ikatitibay ng iglesia ng mga mananampalataya. Minsan, hindi yung iniisip ng iba. Akala ng iba, sabi dito ay, tulungan natin. Tulungan na yung mga mahirap. Hindi yun. Kundi ang itinuturo dito, yung miyembro ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, sila ang dapat tulungan. Kasi, baka mauwi tayo kay Jehoshaphat na tumulong sa masama. Ayaw ng Diyos na tayo tumulong sa masama. Alam ba, tinulungan niya si Ahab. Nagalit ang Diyos. Bakit? Kasi si Ahab ay napakasama. Hindi dapat tulungan ang masasama. Kasi yung itutulong mo sa kanya, gagamitin sa kasamaan. At yun ang ayaw ng Diyos. Kasuklam-suklam yun sa harapan ng Diyos. Kundi ang tutulungan ay yung mananampalataya na kapwa nating nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Iyon ang katawan ng Panginoon. Ang bawat mananampalataya na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat pag tinulungan mo yun, ay yun ang siyang sinasabi ni Pablo na magtulungan ang mga mananampalataya. Mag-ibigan ang mga mananampalataya. Sabi nga ni Juan, sa unang Juan, Kapitulo 1, ay mag-ibigan, mag-aliwan ang mga mananampalataya kasi sila yung mga anak ng Diyos. Ang mga hinirang ang siyang nagtutulungan sa isa't isa. Ang mga iniibig ng Diyos, sila yung nagtutulungan sa isa't isa. Yung lahat ng mga kinamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, sila ang nagtutulungan. Sa pamagitan nun, nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kung sino-sino na lang, akita ka lang na mahirap, tutulungan mo na. Hindi sa ganun. Hindi ganun dumadating ang mensahe ng Panginoon. Kundi yung mga mananampalataya, yung mga anak ng Diyos, yung mga ipinanganak sa Espiritu, yung mga ipinanganak na muli, ang siyang kinakailangang nagtutulungan. Kaya nga kinakailangan nababatid natin ang kalooban ng Diyos at inaalam natin ano ang kalooban ng Diyos. At yung ating kalooban ay kinakailangan na sasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hinahayaan natin maghari ang kalooban ng Diyos sa ating sarili at tayo ay kumilala na mas mahalaga ang kalooban ng Diyos kaysa ating kalooban. Na ng ating kalooban ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At yun ang ating kinakailangang patuloy na idinadalangin sa ating Diyos na ating Ama na nasa langit. Kaya sabi dito, hanapin muna natin ang kanyang kaharian. Yung kanyang nais. Sapagkat ang Diyos ang hari ng kanyang kaharian. At tayo ay mga mamamayan, mga anak ng Diyos sa kanyang kaharian. At kung tayo ay mga miyembro ng kaharian ng Diyos,
kailangan alam natin ang kalooban ng hari. Alam natin. O kaya nga, inaalam natin ano ang kanyang kalooban para sa atin. Kaya may mga bagay na dapat nating isaalang-alang, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 12, talatang 22, sa pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. So dito sinasabi ng Panginoon na iisa lamang ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kaharian. Hindi kailangan na ang mga nananalig sa Panginoon ay nagkakabahabahagi sa kanilang layunin, kundi nagkakaisa. So ano ang katangian ng isang kaharian? Ang katangian ng isang kaharian ay sila'y nagkakaisa. Lahat ng mga nasasakupan ng Panginoon, sila'y kinakailangang nagkakaisa. At yun ang siyang sinasaad na tungo sa kasakdalan ng mga banal. Nagkakaisa. Kaya meron dito mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Halimbawa, ang sabi dito sa talatang 4, may isang katawan. So, iisa lang ang katawan ng Panginoon. Okay? So, ang mga mananampalataya ang mga katawan. Ang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat ang katawan ng Panginoon Jesucristo ay may iba't ibang bahagi. Katulad ng ating katawan, may iba't ibang bahagi. Sa ating katawan ay mayroong mga daliri, may mga kamay, no? Kahit sa ating ulo, kahit sa ating katawan, at mayroong mga bahagi sa ating katawan na hindi nakikita, yung nasa loob, no? Katulad ng atay, ng puso, ng mga ugat, iba't ibang klase na hindi nakikita, pero sila'y gumagawa tungo sa ikasasakdal ng katawan. Okay? So, dyan ay tinutukoy ang mga bagay na ito. So, merong isang katawan. And then, isang espiritu na tinutukoy dito, ang banal na espiritu na gumagawa sa bawat buhay ng mga mananampalataya. Ipinagkaloob, manahan sa ating puso. Yung ating puso, yon yung ating kaluluwa. Yung ating puso, yon din ang ating espiritu. Yung ating buhay. Ng ating kaluluwa ay nananahan dito sa lupang katawan. Sapagkat sabi sa Hebreyo, tayo ay pinagkalooban ng katawan. Sa walang hanggan, tayo ay ipinanganak sa Espiritu. Kuminsan, napakahirap unawain yun, pero ganon ang nangyari. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo, sa walang hanggan, ay namatay na para sa atin. Hanggang sa makita natin ang realidad na tinutukoy niya. At ganoon tayo kamahal ng Panginoon. Ng plano niya, sapagkat ang nais niya ay maibalik yung panukala niya sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito ay tinutukoy na merong isang Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, isang pananampalataya, isa lang ang pananampalataya mula sa Old Testament,
sa mga alagad o sa mga propeta, sa mga mananampalataya na nasa Old Testament, isa lang yung pananampalataya hanggang sa ating kapanahunan. Iisa lang ang pananampalataya. Hindi nagkakahati. Isang bautismo, isang Diyos at Ama na nasa lahat ng lahat at sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat na nasa lahat. Kaya ito ang siyang tinutukoy sa banal na kasulatan. Na ang layunin ay sa ating kasakbal at upang sa gayon ay hindi magkawatak-watak ang iglesia, ang mga mananampalataya. Iisa lang ang iglesia. Kaya lang, pagdating sa lupa, may kanya-kanyang pangalan ang iglesia at may kanya-kanyang denomination. Kaya kuminsan, nakikita natin na kahit na ibang denomination yun, basta ang katuruan ay reform. Walang problema yon. Sila'y nasa isang iglesia. Pero merong mga nagsasabing reform, pero iba naman ang doktrina. Kaya merong mga denomination nagsasabing sila lang ang Kristiyano, mali yun. At alam natin na mga bagay na yun ang hindi sinasad sa banal na kasulatan, kundi yung tunay na mananampalataya. Kaya dito, pinababatid sa atin ang kalooban ng Panginoon na iisa lang ang katawan at iisa lang ang Ama at ating Diyos na nasa langit. Kung kaya nga, kailangan nating mabatid din na ang kalooban ng Diyos para sa atin ay iisa lang. At kinakailangan tayo ay nagpapasakop sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Tulad ng sinasabi dito sa panalangin, masunod nawa ang kalooban mo, ang kalooban ng Diyos. O papaano sa langit ay gayon din sa lupa. So alam natin ang langit ay kabanalan, pagmamalasakit ng Panginoon. Alam natin ito ay naninirahan doon ay buhay na walang hanggan. Kasi ang mga anghel doon ay nilikha ng Diyos na hindi dumaan sa tinatawag na procreation. Ibig sabihin walang batang anghel, walang sanggol na anghel. Yung iba naniniwala sa mga bagay na yun. Wala. Immediate, quick ang pagkalikha sa kanila. Pagsabi ng Panginoon siguro na magkaroon ng maraming anghel, immediately karoon ng mga anghel. Sila'y walang katawan. Sila'y espiritu. So ang mga mananampalataya, nang ipanganak sila sa espiritu, wala pa rin silang katawan. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, sa Hebreo Kapitulo 2, sila'y pinagkalooban ng Diyos ng katawan. So, yun ay tumutukoy sa bawat isa sa atin, na tayo ay pinanganak sa espiritu at pinagkalooban ng katawan. So, tayo ay mananampalataya na tinawag ng Panginoon para sa kasakdalan, sa paglilingkod, sa pagsamba sa Panginoon, at maging sa panalangin ay tayo'y tinawag ng Panginoon para sa kasakdalan. Kaya nga, isinasaad dito na hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Pangalawa na lang ang tungkol sa ating mga pangangailangan na ito ay idadagdag ng Panginoon. Siguro, bakit gano'n? Idadagdag. Kasi, kung manalangin tayo, yung mga bagay na yon ay pansamantalang ibibigay sa atin. Kasi, ang lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan, pansamantala.
Ito nadadama ng may mga edad eh. Sa mga may edad, halimbawa, pangarap nila nung sila'y maliliit, magkaroon ng bahay. Okay, karoon ng bahay. Pero alam ba natin na pag ikaw ay nasa edad na, wala, pagmamasdan mo lang, ay bahay, ang ganda, binigay ito ng Panginoon, pero dadating, iiwanan ko nito. Ganon ang itinuturo sa atin. Kaya, halimbawa, pinaganda natin. O itong lugar na ito, pinaganda natin. Pero pagdating ng araw, iiwanan na natin ito. Kaya ang mga bagay nito ay idinaragdag sapagkat hindi ito ang tunay na tahanan natin kundi doon sa langit. Kaya sabi ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. At yun ay nakalaan at ipinangako sa atin ng Panginoon. Isang lungsod na maraming tahanan. Yung lungsod na yun ay lungsod ng Panginoon. Yun ang tinatawag na kanyang kaharian sapagkat ang mamubuhay doon ay mga mananampalataya. Sila'y mananampalataya na ipinanganak na muli. Hindi dahil sa sila'y naglimos ng marami. Kaya tingnan niyo yung mga tao. Naging mabuti lang magulang yun. Ay, naku, nasa langit na. Ang patayan nila ay yung mga gawa dito sa lupa. Hindi yung ang batayan ay yung sila ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi batayan ay yung nakapagpatayo siya ng mansion, nakapagpatayo siya ng maraming bagay. Kaya nga, pag nasa social media na nag-scroll, nag-scan, bilyon-bilyon. Akala nila, magiging kanila yun ng habang buhay. Hindi. Yun ay tinasabi ng banal na kasulatan na idinagdag kasi pansamantala lamang ang mga bagay na kailangan natin dito sa lupa. Una, kalusugan natin. Kailangan natin ng kalusugan para tayo'y malusog at malakas na naglilingkod sa Panginoon. Yung mga pangailangan natin, pagkain, talagang yun ay kailangan ng ating katawan para tayo'y patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Kalusugan, kalakasan, kailangan natin yun. Kaya sa araw-araw, kailangan natin ipanalangin meron tayong kalusugan at kalakasan. Kasi sa kalakasan natin at kalusugan, makapagtatrabaho tayo at magiging paraan yon para itustos natin sa ating sambahayan. At alam niyo, kung minsan, tatrabaho pa, ay tuwing ako'y napupunta sa probinsya, lagi ako may pasalubong. Natutuwa naman yung aking sambahayan. Kasi, yun ay simbolo kung paano na pinagpapala kami sa pamumuhay sapagkat yun ay kaloob ng Diyos. No? Kaya ngayon, baliktad na eh. Pag kayo may edad, ang pasalubong hindi na galing sa iyo ng anak. Anak, anong pasalubong mo ngayon? Galing sa trabaho. Pero ang tinutukoy, mga minamahal, ang lahat ng yun ay pansamantala. Kaya nga, ang unang bagay na sinasabi dito ay hanapin muna natin ang mga bagay na nasa kaharian ng Diyos. Hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At pagkatapos, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag. Kaya nga, yung ating kalooban ay kinakailangang pasakop sa kalooban ng Diyos. Hayaan natin ang kalooban ng Diyos ang siyang maghari sa ating buhay. At yun ang siyang kinakailangan nating idinadalangin. Masunod nawa ang kalooban mo. Kumisan,
Maganda ang hangarin natin sa ating mga anak. Anak, gusto ko ikaw ay maging nurse. Anak, gusto ko ikaw ay maging doktor. Pero habang dumadating ang panahon, naiiba. Sapagkat hindi yun ang binigay na kalooban ng Diyos o ng gift ng Panginoon. Minsan ay, engineer ang nangyari sa kanya. O kaya ay naging teacher. So ang mga bagay ay nahayag sa pamagitan ng mga kalooban ng ating mga anak. Kaya dito ay nasasabi natin, Panginoon, ang kalooban mo ang mangyari. Kasi kung minsan hangad natin, gusto ko maging doktor ka. Gusto ko maging ganito ka. Pero siyempre, dumadating yung Lord, yung kalooban mo para sa aking anak ang mangyari. Hindi yung aking kalooban. Sapagkat ang Diyos ang nagpapalakad ng bawat buhay natin. Bagamat tayo ay magulang, tayo ay sumusubaybay sa kanila at nagtuturo. Pero ang higit na kailangan mabatid natin ang Diyos, ang siyang may panukala para sa kanilang buhay. Sapagkat ang Diyos ang siyang may lalang sa Kanya. Tayo ay sumusubaybay, tayo ay gumagabay sa kanila para sundin ang kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. Kaya yun ang sinasabi natin, masunod nawa ang iyong kalooban. Kung papaano sa langit, ay gayon din sa lupa. Meron mga magulang na nagsasabi na, hindi doktor ang kanyang kinuha, kundi ganito lang ang kanyang kinuha, kaya galit na galit ako sa kanya. Mali yun. Sapagkat ikaw ay ginawang gabay, magulang, pero hindi ikaw ang dapat nag-ahari sa kalooban ng iyong anak. Ang Diyos, lagi nating kilalanin, ang Diyos ang siyang may gawa sa atin, ang may lalang sa atin. So kung siya ang nagkaloob sa atin, kung anumang kaloob yun, nag-gift sa atin, yun ang siyang gawin natin. At gayon din sa ating mga anak, kung ano ang mga gifts nila, ganun. Subaybayan natin. Ingatan natin sila. At pagtubayan natin sila kung ano ang mga kalooban nila na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, ang hangarin natin ay masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, ay gayon din naman sa lupa. Kaya dapat ang ginagawa natin, mga minamahal, sa ating panalangin ay tinatalikuran natin kung ano ang ating kagustuhan. Marami tayong gusto. Gusto natin maganda damit, araw-araw. Gusto natin ganito ang sapatos natin. Ang dami nating gusto. Pero hindi. Talikuran natin yun. At ang gawin natin, manalangin tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kung minsan gaya-gaya tayo pati sa cellphone, minsan gaya-gaya din tayo. Uy, ang ganda ng kanyang cellphone, ganito cellphone niya. Ay, gusto rin natin. Hindi. Kasi ang mga cellphone, isang pareho lang yan. Nagkakaiba lang yan sa memory. Pare-pareho lang yan. Memory lang ang pinag-uusapan at saka yung RAM, yung capacity ng memory sa tinatawag na cellphone. So ano ang dapat nating gawin? Ay huwag tayong masadlak
sa mga bulong-bulungan. Alam niyo yung bulong-bulungan? Sabi niya, oh, maganda itong bagay na ito. Nahikaya tayo sa mga bulong-bulungan na yun. Hindi. Alamin natin kung ano ang nararapat at kalooban ng Diyos para sa atin. Naway matuto tayo na alamin ang panukala ng Diyos para sa atin. Alamin natin. Baka naman yung ating mga iniisip ay masyado ng malawak. Pag malawak yun, baka hindi tayo suportahan ng Panginoon. Hindi mangyayari yun. Kinakailangan ay kung ano yung kalooban natin, yun, at susuportahan tayo ng ating Panginoon. Tayo ay papagtubayan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay dito, mga minamahal, ay pansamantala. Kung ang nasa isip natin ay mga material na bagay, mga pansamantala lang yun. Pero nananalig tayo na ipagkakaloob yun ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga, pasakop tayo sa kanyang kalooban. At sa gayon, tayo ay pagpapalain sa ating pamumuhay bilang mga anak na siyang tinubos sa pamagitan ng ating Panginoon at tayo'y tinugkop niya. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo at tunay na mapagbulay-bulay namin ang mga bagay na ito. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.